Malaki ba magiging epekto ng pagkakaaresto kina Benito Tiamson at ang kanyang may bahay na si Wilma sa CPP-NPA na umano'y kanilang pinamumunuan? Kaugnay niya, makakapanem natin si former Bayan Muna Representative Saturo Campo na isa sa co-founders ng National Democratic Front. Magandang umaga po, former Representative Ocampo. Magandang umaga naman sa inyo, sa GMA. Yeah. Malaki bang kawalan o epekto sa Communist Party of the Philippines ng pagkakaaresto kina Tiamson at Wilma Austria? Maaari ba silang gumawa ng retaliatory attacks laban sa gobyerno? Yung mga pangyayari na ganyan, kabahagi ng process ng armadong labanan ay mayroong short-term effect ang pagka-arresto ng isang key officer ng CBP. Nangyari yan noong 1977, maaresto si Joma Sison. Nangyari uli yan noong 1986 nang maaresto naman si Rodolfo Salas na sinasabing siyang pumalit na chairman ng CPP-NPA. Pero magpatuloy naman, nagkaroon ng mga replenishment, no? At so, ganyan pinandadaan ang proseso dito sa kaluguyang panahon. At considering na mahabang panahon na yung itinakbo ng labanan at inaamin naman ng gobyerno na serious pa rin ang threat. So, titignan lang isang tactical viewpoint ang epekto niyan. Ngayon, dun sa retaliatory attack, gawa-gawa ng military. Hindi naman ganyan ang gawin ng PA. Kung may mga resto, gaganti, Well, hindi naman nangyari yan sa nakaraan. Okay. Ayon kay Justice Secretary Lale de Lima, hindi raw pwedeng i-invoke ni na Tiamson at Austria ang Joint Agreement of Safety and Immunity Guarantee o JASIG para sabihing hindi sila dapat maaresto. Wala naman daw kasing ongoing peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at NDF o yung Communist Party of the Philippines, kaya hindi operational ang JASIG. Ano ho ang masasabi niyo rito? Howard, yung may interpretasyon si Secretary of Justice, na kakaiba ron sa interpretasyon ng NDF. Operational yung JASIG in the sense na merong mga identified na participants sa peace talks, may mga identified na consultants ng NDF, na halimbawa si Rafael Bailosis, si Ronda Lechanis, si Vicente Ladlad, na nasa hayag sila at nirecognize ang korte yung proteksyon ng JASIG sa kanila. Ganon din si Luis Alandoni, kapag pumunta rito, ganon din yan, i-operation din ito. Kahit ang interpretation ng NDF, kahit habang hindi tineterminate ng government yung peace negotiations at merong mga long period ng suspension, ay dapat nag-ooperate yung JASIG. Yan ang difference ng interpretasyon. Yeah. So gusto ko lang itanong sa inyo, may mga paraan na para sa peaceful struggles, no? Yung mga dating rebelde, katulad nyo, naglingkod po kayo sa Kamara, no? Sa tingin nyo sa panahon na to, kailangan pa ba ng armed struggle? Well, ang very clear ang position ng CPP-NPA diyan. Kaya nagpapatuloy, nare-replenish at in-acknowledge naman ni General Bautista yan na may manahuli, may napapatay, may sumusurrender, sinasabi, pero nare-replenish. Kasi yung dahilan ng paglaban ng gobyerno, yung tinatawag na root causes na tinutukoy din ni President Pinoy, ay nandyan pa, hindi pa nare-resolve. Kaya importante na binanggit naman ni President Pinoy na dapat i-address yung root causes, At sabi niya, open pa yung government resuming the talks. Dapat yun ang tutukan ngayon kasi mayroong pending na proposal ang Royal Norwegian Government na magkaroon ng informal discussion ng dalawang panel sa May sa Oslo. Maigi na kesa sa nagbabatikusan over JASIG protection and everything, ay i-explore yung possibility, na bumalik dun sa dating framework. Ang nangyayari lang, maraming nagsasalita on the part of the government
si Jim Teles, si Alex Padilla, si Gerald Bautista, si Justice Secretary de Lima, si Presidente, na may iba-iba silang mga interpretasyon na binibigay dun sa status ng Jasid. So dapat yun ay maresolve ang bulan. Okay. So, aabangan ng publiko itong mga sinasabi niyo. Maraming pong salamat, former Bayan Muna Representative Saturo Campo, na isa sa co-founders ng National Democratic Front. Thank you.